sulit lisan ang aking nais. Ito ang Alpha and Omega Radio Online. Naghahatid sa inyo ng mga magagandang balita at mga salita ng Diyos. Alpha and Omega Radio Online. Kasama ng inyong mga prayer warriors, evangelists, man of God and woman of God. Alpha and Omega Radio Online. To know Jesus and make Him known. Ika nga sa pahayag 1:8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Alpha and Omega Radio Online. Alright, good afternoon, Luzon, Visayas, Mindanao, and watching us live on the broadcast of Alpha and Omega Radio Online with our mission to know Jesus and make Him known. Ngayong Monday afternoon po tayo, Agosto 30, 2021, mga kapamilya. National Heroes Day tayo pala ngayong araw. Holiday, walang pasok sa mga government offices, iba pa mga private offices and agency, mga kapamilya. Pag kayo na sa bahay, sa mandako kayo, naruroon, nakikinig, nanonood ng broadcast ng Alpha and Omega Radio Online. Welcome po mga kapamilya. Ngayong hapon, kasama pa rin natin ang ating mga evangelists, man of God, woman of God, pastors on this broadcast to share with us Word of God. And of course, sa mga kapamilya po natin na mayroong mga prayer requests po dyan, feel free to comment on this broadcast. Pwede rin po kayo mag-private message, healing service request, prayer request. Accommodate po yan ng ating mga prayer warriors. This time po, check natin yung ating line. Unahin muna natin, all the way from California, USA, Sispe Monforte, patuloy render us a worship song. Good afternoon, may hapon, Sispe. Good afternoon sa lahat. Andito na naman kami. Kita na naman tayo. Yeah. Welcome mga viewers. Ang linaw-linaw na ng audio mo, ha? May bago yata. Ayan. Check naman natin. Nanay Lydia Galon from Coronadal City. Mahina, hindi ko masyado marinig. Ayan. Sige po. Malakas, Malinaw po kayo. okay lang. Hello, ngayong hapon sa tanan, nagapamati. Good afternoon po. Sir Bong, mahina. Hindi ko masyado marinig. Okay na, okay. Okay lang. Malakas yung pasok ko dito, Nanay Lydia. Okay. Opening prayer muna tayo. O di kaya balik ka, Nanay Lydia. Pabalikin natin si Nanay Lydia. Pasok ka ulit. Puntahan muna natin yung line ni Pastor Tani sa mga sandaling ito para sa opening prayer po natin. Pastor Tani, good afternoon po. May hapon mo din, ha? Yes sir, mayong hapon sa inyo sir, o sa tanan ng mga kaigsuunan sa Ginoo. Kay Nanay Fe sa California. Thank you, Nay. Lagi ka ng leader ni sir. Alam nga naman. Kay Nanay Fe, kay Nanay Lydia. Lagi kaming libre. Hindi na papagod yung mga super lola natin. Walang kapagod-pagod. Ako eh. Kasi may Panginoon tayo, di ba? Amen. Kaya tumutulong. Yeah. Look siyang. At yan po, sa mga lagyan na lang Kaya natin ng nagbibigay beauty. lakas sa atin. Magandang hapon sa lahat. Alright. At muli, tayo po ay magkarinigan ng salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Sige po, balik ko po kay... sige po, tayo mag-prayer Opening muna. prayer muna tayo. Sige, para tuloy-tuloy tayo, Pastor. Okay pa. Yes po. O aming Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa hapong ito. Muli kami ay patuloy, Ama, na humihingi ng patuloy na paggabay ng banal na Espiritu at yung kagalakan na nagbubuhat sa inyo. Lord Jesus, patuloy naming dalangin na minsan pa kami po ay makaranas ng iyong pagkilos sa hapong ito. Patuloy po nawang mag-umapaw sa puso namin ang kagalakan na dulot ng iyong presensya. At ganoon din po sa aming mga kasama, Panginoon, kay Nanay Fe, kay Nanay Lydia, as they lead the worship, Lord, i-bless niyo po ang kanilang mga buhay na ang tinig nila
ay laging maririnig sa trono ng kalangitan Yes, Lord. bilang kapurihan ng iyong pangalan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and Amen. amen. Sige, puntahan Amen. muna natin yung dalawa to render as worship song. Sino mauna sa inyo yung dalawa? Ako? Ako. Kayong dalawa, siyempre. Siya daw siya. Si Sis Lydia, okay. Punta natin, Coronadal muna tayo. Ayan, marinaw na. Ayan. Ganda Girada na ng kambal. Ane. Girada na. Ganda ng kambal ko ah. Sinamabiran ako. Ikaw ang Okay. kanako. Payong dalang panan. Muabot man ang problema. Walay maikapahimulan. Walay maikakumpara. Imong gugma. Ikaw ang kusog kanako. Kalalipay ug dalang panan. Muabot man ang problema. Walay maikapahimulan. Walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba ka nimo, Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba ka nimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, kalipay ko. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, kalipay ko. Galing. Amen. Ang galing-galing na. Galing na. No? Ito mas, Talaga. may level up talaga yung boses ng Level dalawa na up ito. na nak talaga nak. Level up na. Tama, Galing. tama. Another level up. California, USA tayo. Kasama ni Nanay Lydia lagi. Puntahan natin. Sis Fe, Tambal. magportinig. Pirada na ning. Imo na ning. Diba? Jovi Castro watching us, Quezon Province, Bing Albawahe.
Panginoon, ito ako, lumalapit sa iyo. Humihingi ng tawad mo, sana'y kahabagan mo. Pinagsisihan ko, tinatanggap ang pagkukulang ko sa'yo. Ang nais ko ay magbago, Panginoon, tulungan mo ako. Aking Ama, tulungan mo, at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin ko mo, lagi ko sa'yo. Pinagsisihan ko ang mga kamalian ko. Panginoon, iduyan mo, nawala ang lungkot ko. Isa pang pagkakataon, dinadalangin ko sa'yo. Panginoon, buksan mo ang puso kong ito. Alam kong nakikita mo katotohanan sa buhay ko. Aking Ama, talungin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo, susumamo ko sa'yo. Pinagsisihan ko ang mga kamalian ko. Ibuyan mo, mawala ang lungkot ko. Isa pang pagkakataon, dinadalangin ko sa'yo. Panginoon, buksan mo puso kong ito. Alam kong nakikita mo katotohanan sa buhay ko. Aking Ama, talungin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo, susumamo ko sa'yo. Pinagsisihan ko ang mga kamalian ko. Talungin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo, sumamo ko sa'yo. Pinagsisihan ko ang mga kamalian ko. Amen, amen, amen. And I thank you. Tama. Grabe pag-revela, Pastor, no? Grabe talaga itong dalawa na ito. Parang everyday merong bago sa kanila eh. Grabe talaga. Alakas ang audio mo ngayon. In fairness na Naife, ha? Ang ganda ng audio mo ngayon. Pastor. Thank you sa manugang ko. Parang everyday merong bago sa kanila eh. Grabe talaga. Parang medyo namamanot ng lalamunan namin ni Pastor Tani. Sige lang, babawi kami. Salamat sa inyong dalawa, ha? Thank you. Thank May message you. kayo? Thank you po.
God bless sa ating lahat. God bless. Alright. Nanay Lydia, salamat po, Nanay Lydia. Thank you po. Thank God you. bless. Pastor, bye. Yata, Nanay Lydia, nakamute ka. Salamat, Nanay Lydia. Update kami. Okay, thank you. Thank you, Nanay Lydia. Sige, punta natin, Pastor Tani. Alright. Pastor Tani, sige po. Ayan. Ay. Sulod ang sulat. Kumadulog. Okay, sige, Pastor. Sige po. Okay. Okay ba audio ko dyan, sir? Loud and clear po, Pastor. Ano na lang, pa-lessen ng volume ng isang monitor natin yung live. Ano lang. Or pa-mute na lang ng Okay, sige live. po. Okay. Para loud and clear tayo. Open ng camera na lang, Pastor, na wala yata yung camera. Okay. Grabe yung busis ng dalawa. Napabilib ako doon, ha? Sunita Gunday, good afternoon po. Emilyn Estreba, mga bagong viewers natin, welcome po. Alpha and Omega Radio Online. Mission na po natin dito is to know Jesus and make Him known po, mga kapamilya. Wala nang iba. Regardless of the religion. Iba-ibang religion ho kami dito na nagla-live sa Alpha and Omega Radio Online. Salamat po. Thank you. Judith Pascual, good afternoon din po. Christina Aban. Sige, Pastor. Sige po. Magandang hapon mga kapatid sa Panginoon. Muli at sa inyo, sir. No, thank you po sa amin pong mga batikang singer, kay Nanay Lydia at kay Nanay Faith. Mukhang hindi na po kami maglalakas loob ng hamon dahil parang Wala may na. kalalagyan na kami. No? Wala na. May nanalo na. Umaasenso yung mga boses, sir. Yes, so Wednesday, baka madagdagan tayo ng mga singers natin. Pa-inform na lang Nanay Lydia Yes. kay Lialpa Palacios. Isama natin 'yon. Gisali sa MB siguro maka-join na rin. Sunita Gunday nandiyan na. Sino pa mga gusto may mga talent, kahit walang talent, pwede dito mag-join. Alpha and Omega Radio Online. At saka yung mag-anak ni Baby Gabino, isama na rin natin ulit. Yung Canada yata 'yon. Sige, Pastor, sige pa. Okay. So, maraming salamat po muli sa pagkakataon na tayo po ay magkarinigan ng salita ng ating Panginoon. At higit po sa lahat mga kapatid, nagpapasalamat kami muli sa inyo. Huwag lang ho sana kayong magsasawa sa amin po ni Sir Bong. Dahil madalas talaga ay ganito yung buhay. Magkakasawaan na lang tayo sa ating mga pagmumukha. Pero huwag ho nating pagsawaan yung salita po ng ating Panginoon. Yes. Sa hapon pong ito, isang bagay po na gusto ko pong ibahagi sa inyo na kanino ba tayo dapat humanap ng pagkalinga o ng kapahingahan? Ano ba yung dapat po natin gawin? At bilang mga tao, lahat po tayo ngayon, alam ko, iba-iba ang problema, pagsubok sa buhay na pinagdaraanan. Subalit, ang mensahe ko sa hapong ito, nais ko pong bigyang pansin natin at dalhin sa inyo ang mensahe na ang ating Panginoon, that Jesus is our resting place. Si Jesus ang ating tunay na kapahingahan. In Christ, we have our rest. In Christ, we have our peace. In Christ, we have our victory. Na kay Kristo, naroon po ang lahat ng bagay. At sa umagang ito, nais ko pong pag-aralan natin yung word ng Matthew chapter 11 verse 28. Okay? Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 30. Okay. Resting in Jesus, pamamahinga kay Kristo. Buksan Sir natin. Bong, doon po tayo. Yan po yung ating pinaka-key verse. Sige po, Sir Bong, Okay. pabasa. Matthew 11 tayo, 28 hanggang 30, Okay, Yes po. mababasa nyo na rin Yes, po sir. dyan sa wall natin. Naka-mark pala sa akin yung verse na ito. Mark yellow. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan,
sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. 29. Sundin niyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Amen. Yun po sinasabi, Pastor, sa salin ho natin. Praise the Lord. Ang sabi po ng verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nagpapagal at nabibigatang lubha sa inyong pasanin. At kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Okay, sabi niya rito, mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo at mababang loob. At makasusumpong kayo ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, sa hapong ito, nais ko pong alam ko na marami po sa atin ay alam na ang mga verses na ito. Subalit, ang banal na spirito sa hapong ito, tayo po ay nire-remind back in the Word of God na in this time and moment, during the time of crisis, na bago pa dumating ang pandemic, bago pa dumating ang krisis na ito sa ekonomiya, bago pa dumating ang mahigpit na pagsubok ito ng sasangkatauhan na dumating po sa atin, mga kapatid sa Panginoon, nais ko pong ipaalala sa atin na anuman ang ating mga pinagdaraanan, there is one great Christ. Meron pong isang dakilang Jesus para sa buhay natin na naghihintay anytime. Na si Kristo, this Christ, He is willing to give us rest. If we come, sabi niya, come unto me. Kapag tayo'y lumapit sa Kanya, sabi ni Jesus, sa Matthew chapter 11, okay, basahin ko po, sa English version, ang Matthew chapter 11, verse 28, come unto me all you that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, magsiparito kayo sa akin, sa ibang wika sa Tagalog. No? Ang sabi niya, at kayong mga nangabibigatang lubha sa inyong mga pasanin. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. At sabi niya, at kayo'y aking pagpapahingahin. Ano man ang problema, pagsubok natin sa buhay, isang maling pagpapasya na ang hahanapin natin ay tao. Madalas po, ang problema natin ay ganito. Kapag tayo ay may problema, ang hahanapin natin, barkada. Pare, may problema ako eh. Baka pwedeng tumatuma muna tayo. Shot muna tayo. Paripas ng problema. Okay? So minsan, ganun ang solusyon ng tao. Minsan, ang ginagawa ng tao, kinakailangan niya pong pumunta roon, magpasyal rito, pasyal doon. Ang purpose ay para makapag-rest, makapag-relax ang kanyang isip. But the truth ay hindi natapos ang problema. Pagbalik ng dati, pagbalik niya sa kanyang uuwian, ganun pa rin yung problema. Pwede tayong gumastos ng malaking pera para bigyan natin ng kaaliwan po ang ating mga sarili. Nung wala pa pong pandemic, ganun eh. May mga taong gumagastos ng 100,000, pupunta pa sa ibang bansa. Ang iba, pumupunta po ng Hong Kong para doon lang mag-shopping. Nung nagkaroon po ng pandemic, nakulong tayong lahat sa ating mga bakuran, sa ating mga tahanan. Marami yung na-depressor eh. Pupunta ng ibang bansa. Mayroon po akong kaibigan. Bago nag-pandemic, nakapunta pa po siya ng Thailand. Pumunta ng Thailand. Sabi niya, Pastor, sinubukan ko talaga. Kaya niya, dahil gusto ko lumayo muna sa aking bakuran o sa aking comfort zone para maibsan ako ng problema. Pagdating doon, pagbalik dito, ganun pa rin daw, sir. Sabi niya, problema pa rin. Diyan pa rin. Okay, problema pa rin daw, sabi niya. Bakit po? Kasi po, hindi yun ang tamang solusyon sa problema. Kung tayo man ay may mga kabigatan, pagsubok o mabigat na pasanin, sabi sir ng Jesus, sa Matthew chapter 11, actually si Jesus po ang nagsasalita dito sir sa Matthew chapter 11. Na kung tayo daw ay may mabigat na dinadala, pasanin sa buhay,
o mabigat na problema, kung tayo man ay may mabigat na pinagdaraanan, sa loob man yan ng tahanan, relasyon, pinansyal, pananalapi, anuman ang problema ang pinagdaraanan mo. In the final, hindi mo kinakailangan mag-commit ng suicide. Marami po ang nagpapakamatay kasi minsan hindi na kinakaya yung problema, sir eh. Totoo. Hindi na kaya yung problema, hindi na kayang dalhin. Kaya ang iba, nagiging hopeless at ang ginagawa, mag-commit na lang ng suicide. Ang iba ho, ang solusyon ay lubid. No? Yan yung solusyon sa problema, lubid. Ang iba, blade. Yan. Kapag nadidepress ka, ang solusyon mo ay lubid at blade. Yung blade, para laslasin yung pulso. No? Maraming cases po ng laceration. Ang iba, lubid. Itatali sa liig. Pambihira. Hindi po yun yung solusyon. Ang solusyon, sabi ni Jesus, siya po mismo ang nagturo nito. In a very simple way, sabi niya, "Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangabibigatang lubha. Lift At up your kayo hands. ay aking pagpapahingahin. Amen. Marahil Sir Bong ay hindi lang naman po sa mga natin, sa mga tagapakinig o mga followers. Alam naman po natin ang realidad ng buhay na habang kami po ay dinadala namin ito sa inyo, ang mensaheng ito, at kami rin po sa Alpha and Omega ay marami rin mga problema Totoo. na pinagdaraanan. Kala nyo, wala kami mga problema, ha? Huwag kayong mag-alala. Yun lang. Kami nila Nanay Fe, Pastor Tani, Nanay Lydia, it's a tie. Yes. Pari-parihas yan. But our problems will it At habang kami po ay our problems nandito sa inyong mga harapan at nakikinig po kayo at nanonood sa amin. Katulad nga po ng sinabi ko, ako, si Sir Bong, ay may problema. O, yung mga kumanta po kanina, si Nanay Fe at si Nanay Lydia, mas maraming problema po yon. Kaya lang, nabibigyan nila ng solusyon kasi po meron silang meron silang magic microphone. Kami wala. Ay, ito yung Pag tumbok na kumanta kanta pala, yung lift up your hands.
For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, Come to me. and I will give you rest. Yeah. Yan, ito napakagandang Ano sila? kanta. Ito napakagandang kanta kapag tayo mayroong mga problema. Ito lagi pinapatugtog ko rin Ang ganda po actually. talaga ng mensahe ng kantang yan. At even po Yes. sa atin, and that is the reality, na si Jesus po ay meron pong itinuturong isang napakagandang kapamaraanan kung paano tayo tutulungan at aabutin sa atin pong mga kalagayan. At kung paano, sabi niya, come unto me. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nangabibigatan. Mga kapatid sa Panginoon, ang paglapit po sa Diyos ay libre. Yeah. Ang paglapit natin kay Jesus ay walang hinihinging pagkakataon na pwede lang tayong lumapit sa Kanya pag maganda ang takbo ng lahat ng bagay. Lalapit lang tayo sa Panginoon sa panahon na tayo ay masaya. Hallelujah. Mga kapatid, gusto ko po tayong paalalahanan. Even doon sa pinakamalalim, madilim na parte ng ating buhay at mga pagsubok sa buhay na pinagdaraanan, the one reason, the one answer is Christ. Ang kaisa-isang sagot sa lahat ng bagay, sa lahat ng solusyon ng problema ay isa lamang. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Come unto me. All, sabi niya, kayong lahat ng nangabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo ay aking pagpapahingahin. Kayong mga nangapapagal. Ibig sabihin ng nangapapagal na papagod. Give you rest. Yan sinasabi. Amen. Amen. At this point, sabi niya, lumapit tayo sa Kanya. Sabi ng ating Panginoon, makakasumpong po tayo, sabi po ng verse 29 sa chapter 11 ng Book of Matthew, kay Kristo matatagpuan natin, masusumpungan natin ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Okay? Nakakalungkot pong isipin na dahil sa problema, marami pong nagko-commit ng suicide. Suicidal mentality is not of the Lord. Suicidal mentality is a mentality na taong walang pag-asa. Mentalidad ng taong wala ng ibang mapupuntahan. And that is a mind, a set of mind under the yoke of the enemy. Sa ilalim ka ng kapangyarihan ng demonyo, ng diablo, sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Kapag nasa gitna ng problema mo, ang naiisip mong solusyon ay ang magpapakamatay. Huwag po. Binigyan tayo ni Jesus ng solusyon. At ang solusyon niya, lumapit tayo sa Kanya. Di na, pastor, di na kaya ang problema, ang bigat-bigat na. 1 Peter chapter 5, verse 7. Okay. Unang Pedro 5:7. Yes, sir. Ano po natin mga pamilya, yung Pedro, unang Pedro, 5:7. Okay, ito po yung sinasabi sa salin po natin, 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Amen? Po sinasabi, Amen. Pastor. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat. Sir, hindi ginamit yung ilan. Ginamit po ang salitang lahat ng kabalisahan. So ibig sabihin po, mga kapatid kay Kristo at mga kapatid sa Panginoon, anuman po ang mga bagay na nagiging mabigat sa atin, anuman po ang mga bagay na hindi nagiging dahilan na hindi tayo makatulog, mabigat sa ating kalooban, mga bagay na nagiging dahilan ng ating mga depresyon, mga bagay na nagiging dahilan po na nawawala ang kapayapaan natin sa puso. Sabi ng Biblia, sabi po ni Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo, sabi niya,
Sa Ipagkatiwala Kanya, ang lahat. ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkup sa inyo. Amen. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Paano po ba tayo magkakaroon ng kapahingahan kay Jesus? Kanina, let us come unto Jesus. Pangalawa po, casting all your cares. Dalhin natin sa Kanya, ipagkatiwala natin sa Kanya, i-entrust natin sa Kanya, ibigay natin sa Kanya ang ating mga pagsubok, problema, kabigatan, ilapit natin sa Panginoon. And there is such time na may mga punto tayo sa buhay na, Lord, hindi ko na kaya, kung sarili ko lang, Panginoon, wala na po talaga. Kung maaari, Lord, sasabihin mo sa prayer mo, tulungan mo ako, ipinagkakatiwala ko to sa iyo. Apply ka lang, apply sa trabaho. Ginawa mo na ang lahat mong the best, ang lahat ng best mo. Ginawa mo na yung the best para sa sarili mo. Apply ka ng apply sa trabaho, di ka naman matanggap. Pero the moment na nag-pray ka kay Lord, tatanggapin ka sa trabaho. Marami po sa atin ang nawala ng trabaho ngayon. Okay? Marami ang nawala ng mga kabuhayan. Maraming mga businesses ang nag-shutdown. Tapos na ba ang buhay dahil sa mga bagay na ito? No. Hindi dito natatapos ang buhay. God always give us all the chances para mabuhay po. Hindi para sa ating sarili, kundi mabuhay para kay Kristo. Philippians 4 verse 19. But God shall supply all my needs according to His riches and glory. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Philippians 4:19 po, Sir Bong. Okay. Sa English version po yan, but God shall supply all my needs according to His riches and glory. Paano tayo magkaroon ng kapahingahan kay Jesus? Kanina po, yung come, let us come unto Jesus. Pangalawa, casting all your cares upon Him. Pangatlo, magkaroon po tayo ng tinatawag na faith in Christ that He can provide everything. Si Jesus ang ating Jehovah Jireh, our provider. Right. Jireh means God is a God of provision. God will provide. Wala kang problemang iisipin sa sarili mo kung ikaw ay may tiwala sa Diyos. Problema sa pera? Ang solusyon po simple lang. Sa panahon ng krisis, problemang lahat yan, pera. Simple lang naman po eh. Kapag hinanap mo sa buhay mo ang pera, mawawala yan. Pwede pong mawala. Kapag hinanap mo sa buhay mo ang pera, mahirap hanapin. Pero hanapin mo si Jesus sa buhay mo. Pag hinanap mo si Jesus una sa buhay mo, susunod sa iyo ang pagpapala. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Alam niyo po ba bakit maraming tao ang nahihirapan because of money? Naghihirap ang kalooban nila dahil sa pera, dahil kinikilala nilang Diyos ang pera. Pero kapag ang pera ay hindi natin pinahalagahan at ang pinahalagahan natin higit ang buhay na nasa Panginoon, maybe your finances will be followed. Kasunod na lang po yun. Susunod na lang po yun. Bibigay na lang po ng Panginoon yun. Po-provide ng Lord. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. But God shall supply. Sabi po ng Philippians chapter 4 verse 19. With all my needs. God will supply all my needs according to His riches and glory. Ang ganda po niyan sa wikang Tagalog. Tagalog So, sinasabi dito. In Tagalog, Pastor, sinasabi. At dahil kayo'y Yes, kay po, Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Amen. Yan po sinasabi. Amen? Ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa kasaganaan Ng kayamanan niya. na meron siya. Amen. Yes. Okay? According to His riches and glory, ibibigay ng Lord, He will supply all of our needs. Kaya nga po, wala daw po tayong dapat na ikabahala, ikabalisa. May itinuturo po si Jesus sa atin. Ano po ba yung itinuturo niya? Ito po, di ko na babasahin sa inyo.
Kung yung mga damo sa parang, sabi niya, na nabubuhay ngayon, yung halaman sa parang, bulaklak, nabuhay ngayon, susunod araw na matay. Pagkasunod na araw ay ginagatong at sinusunog, ay dinaramta ng Diyos. Paano na lang daw po tayong mga tao? Sabi po ni Jesus, wag daw po nating problemahin. Sabi niya, wag mong gawing problema kung ano ang iyong magiging damit, kasuotan o pagkain. Sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong mga pangangailangan.